Naranasan mo na bang makilala ang isang tao na parang hindi tinatablan ng panahon? Na parang laging buhay na buhay ang enerhiya, magaan ang presensya, at kahit anong edad nila, meron silang kabataang hindi maipaliwanag ng iba. Baka naranasan mo na rin ito sa sarili mo. May hihinto at mapapansin ang edad mo. Magugulat at siguradong mas bata ka ng ilang taon o dekada kaysa sa totoong edad mo. Sa umpisa parang simpleng papuri lang, pero paano kung may iba pa itong ibig sabihin? Paano kung ang pagiging mukhang bata ay hindi lang genetics o dahil sa skincare? Paano kung sumasalamin ito sa mas malalim, sa pananaw mo, sa pilosopiya mo, at sa paraan ng pagharap mo sa hamon ng buhay? Naunawaan ito ng mga Stoic. Sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga panlabas na bagay. Kapag naintindihan mo ito, makakahanap ka ng lakas. Ang lakas, katatagan, at panloob na kapayapaan ay hindi lang bumubuo ng iyong pag-iisip. Bumubuo rin sila ng kung sino ka. Ang paraan ng pag-iisip mo, ang mga pasaning dala o pinipiling hindi dalhin, ay nasasalamin sa katawan, mukha, at pati na sa kilos mo sa mundo. Yung mga mukhang hindi tumatanda, madalas may tagong mga ugali at pananaw na parang panangga laban sa stress, pagsisisi at negatibidad. Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 nakatagong dahilan kung bakit may mga taong mukhang hindi tumatanda, lahat nakaugat sa walang kupas na karunungan ng mga Stoic. Kaya itanong mo sa sarili mo, gaano kalaki ang parte ng kabataan mo na bunga ng mga desisyong ginagawa mo, hindi ng pagkakataon? Kung interesado kang tuklasin ang mga tagong puwersa na humuhubog sa buhay natin, i-like at mag-subscribe ka muna sa video na ito. Tara, simulan na natin. Una, may hindi matitinag na espiritu ka. Naranasan mo na bang makilala ang isang tao na dumaan sa lahat ng unos, puso, pagtataksil, pagkalubog sa utang, pero naglalakad pa rin ng may dignidad, parang hindi tinapik ng panahon? Nagdusa sila, pero hindi mo tumakikita sa mukha nila. Ano ang sekreto nila? Isang hindi matitinag na espiritu. Ang isipan mo ang humuhugis sa katawan mo nang higit pa sa akala mo. Ang stress, lungkot at pagkabahala ay di lang bumigat sa pag-iisip mo. Umiukit din yan sa balat mo, sa tindig mo, at paano ka kumikilos sa buhay. Yung mga parang hindi tumatanda, hindi lang pinagpala ng magandang lahi. Sila ang mga master sa emotional resilience. Sa halip na pagharian sila ng emosyon, sila ang nagkokontrol nito. Sabi nga ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga panlabas na bagay. Kapag naintindihan mo ito, makakahanap ka ng lakas. Ang lakas ay hindi tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito'y pagharap dito ng hindi nagpapadaig. Ang stress, tahimik na sumisira. Hindi lang ng kapayapaan pati ng kabataan mo. Pansin mo ba, yung mga mabilis tumanda, madalas yung mga pinapabayaang mamuno ang stress sa buhay nila? Lagi silang nakadikit sa pagkabigo, sama ng loob, at laging nag-aalala. Ang bigat na ito, pinipilit ang katawan sa survival mode, binabahan ng cortisol. Ang stress hormone na dahilan ng kulubot, mapanot na balat, at pagod. Sa katagalan, ang stress hindi lang nagpaparamdam ng pagtanda. Pinapakita niya ito. Pero may mga tumatangging magpadaig sa hirap ng buhay. Natatamaan sila pero hindi nagpapaiwan sa mga pasa. Bawat pagbagsak, bumabangon ulit. Ang resilience nila, hindi pagtanggi, isang desisyon. Desisyon na bitawan ang hindi makokontrol, tumutok sa kaya lang nilang baguhin. Hindi sila nagsasayang ng lakas sa pagkamuhi sa nakaraan o pangamba sa hinaharap. Tinatanggap nila ang hirap ng buhay ng may kalmadong determinasyon. Alam na ang struggle ay parte ng buhay, pero ang paghihirap ay may choice. Nakikita ito sa mukha nila, matingkad na balat, maliwanag na mga mata, at damang-dama mong buhay ang kanilang enerhiya. Kung lagi kang sinasabihang mukha kang mas bata sa edad mo, itanong sa sarili, ikaw ba yung laging sumusulong anuman ang pagsubok? Hinaharap mo ba ang hirap ng may tahimik na tapang? Tumatanggi ka bang dalhin ang mga bagay na wala kang kontrol? Kung oo, baka natuklasan mo na ang isa sa pinakamalaking sikreto sa pagiging ageless.
hindi lang sa itsura, kundi sa diwa rin. At kung hindi mo pa ito napag-aaralan, ngayon ang tamang panahon. Bitawan ang hindi mo kayang kontrolin. Hanapin ang lakas sa gitna ng laban. At tumangging paigtingin ng buhay ang mga pasanin. Kasi habang dadaan ang mga taon, ikaw lang ang pwedeng magdesisyon kung sa kalendaryo lang ba sila lilikha ng marka o pati sa kaluluwa mo. Pangalawa, niyayakapin mo ang pagbabago, hindi ito kinakatakutan. Napansin mo na bang may mga taong parang hindi tinatablan ng oras? Kahit anong edad, sumasabay sila sa agos ng buhay, puno ng kuryosidad, bukas palad. Parang bata pa rin ang pag-iisip. Sila ang nakakabuo ng sikreto sa pagiging bata. Hindi lang katawan, kundi pati isipan at diwa. Ano ang sikreto? Hinaharap nila ang pagbabago, hindi tinatakasan. Ang pagtakbo sa pagbabago, isa sa pinakamabilis na dahilan ng pagtanda. Hindi lang pisikal, pati na rin mental at emosyonal. Yung mga nagsasara sa pagbabago, nauubos sa stress, inip at stagnation. Nagiging mas rigid ang isip, paulit-ulit ang gawain, at pati presensya nila ramdam mong mabigat dahil sa pagtanggi nilang umunlad. Siguro nakita mo na, mga guhit sa noo, matigas na galaw, mabigat na enerhiya. Mga taong tila tinitiis lang ang buhay, hindi tinatangkilik. Kontra mo naman yung mga mukhang bata pa rin kahit nasa 52, 62 o lampas pa. Ayaw nilang idikta ng panahon ang sarili nila. Sa halip na kumapit sa nakaraan, niyayakap nila ang kasalukuyan. Hindi sila nagsasabing, matanda na ako dyan. Ang tanong nila, bakit hindi? Habang buhay silang natututo, bukas sa bagong kaalaman, handang tumalon palabas ng comfort zone. Ang pagbabago para sa kanila, hindi banta, kundi pagkakataon, para mag-grow, madiskubre, at ma-reinvent ang sarili. Ang adaptability nila, hindi lang pampasaya ng kaluluwa. Isa ito sa pinaka-epektibong anti-aging ayon sa siyensya. Kumpirmado, ang mga patuloy na natututo, aktibong nakikisalamuha, tsaka bukas ang isip, mas matalas mag-isip, mas masigla, at mas malakas pangangatawan. Matalas ang utak, buhay ang diwa, at ito'y nagre-reflect sa itsura nila. May natural na glow na hindi maisasabotahe. Hindi nila dinadala ang bigat ng pagsisisi. Hindi sila naninigas sa bigat ng pagtanggi. Sa halip, tagos ang youthful energy nila. Kung nagtataka ka, bakit may mga taong parang biglang tumatanda, habang may iba na parang hindi tinatapik ng panahon, tingnan mo yung pagharap nila sa pagbabago. Ang nagsasara at takot sa bago, mas mabilis tumanda, panlabas at panloob. Pero yung kasabay ng agos, tinitingnang adventure ang bawat liko ng buhay, nananatiling bata sa paraang hindi kayang pantayan ng kahit anong cream o treatment. Ang totoo, ang pagtanda hindi lang bilang ng taon. Nasa paraan din ng pagtanggap mo sa pagbabago. Kung tatanggi kang sumabay at palulugaran ng takot ang mga desisyon mo, maaalinlangan mo ang sarili bago ka pa tumanda. Pero kung yayakapin mo ang bago, palaging curious, at panatilihin ang kaisipan mong bukas, dadala ka ng enerhiya na mapapatanong ang iba. Ano ang sekreto mo? Pangatlo, laging kuryoso ang isipan mo. Naranasan mo na bang makilala ang isang taong ang lakas ng enerhiya parang hindi tinatablan ng oras? Kahit nasa 40, 50 o 60 sila, dala-dala nila ang ningning ng isang mas bata. Ano ang secret? Hindi lang ito genetics o maalagang skincare. It's their curiosity. Akala ng marami, ang kabataan mukha lang ang basihan. Pero mali yon. Nagsisimula ito sa utak. Sa sandaling tumigil kang maging curious, huminto sa pagtatanong, at hindi na naghangad ng mas malalim na pag-unawa, dun ka nagsisimulang tumanda sa paraang di kayang baliktarin ng kahit anong anti-aging cream. Ang mind na walang gana nagdadala ng buhay na stagnant. Yung paulit-ulit na araw, hindi na nagchi-challenge ng sarili. Dahan-dahang namamatay ang spark na dati mong taglay. Makikita mo yon sa postura, sa pagod sa mata, at sa monotonong salita. Hindi na sila talaga nabubuhay, umiiral na lang sila. Sa lungat nito, yung mga laging curious, never nilang pinipigilang matuto. Lagi nilang sinisikap na tuklasin ang mundo, ang ibang tao, at ang sarili nila.
humahanap ng bagong hobbies, kinakalaban ang sariling paniniwala, sinasaliksik ang di pamilyar at ginagawang adventure ang buhay, hindi pasanin. Laging matalim ang utak nila at dahil dito, sinasama ng katawan ang liksi. Hindi lang ito filosofiya, patunayan ng siyensya. Ang mental stimulation nagpapanatiling active sa utak, nagbabawas ng cognitive decline at tumutulong pa sa pagbagal ng pagtanda. Pero ang kuryosidad ay hindi lang nagpepreserba ng iyong talino. Binabago rin nito ang kabuuang enerhiya mo. Napansin mo na ba na yung mga tao na may parang pambatang tuwa sa buhay ay parang nag-glow? Mas maliwanag ang mga mata nila, mas buhay ang mga ekspresyon, parang nangingibabaw ang presensya nila sa excitement. Hindi nila tinitingnan ang buhay na parang nauubos. Para sa kanila, patuloy itong bumubukas, laging may bagong natutuklasan. At dahil dito, nababago pati ang tingin ng iba sa kanila. Kung madalas sinasabi ng mga tao na mukha kang mas bata kaysa sa edad mo, sandali mong isipin, ikaw ba yung tipo na nananatiling mausisa? Palagi ka bang naghahanap ng bagong kaalaman, hinahamon ang sarili mong pananaw, at niyayakap ang personal na paglago, imbes na basta na lang nakikisabay sa agos ng buhay? Kung oo, baka nahanap mo na ang isa sa pinakamalalaking sikreto ng pagiging bata. Kasi, ang totoo, hindi sa taon sinusukat ang kabataan. Sinusukat ito sa sigla ng iyong isipan. Panatilihin mo ang apoy na yan at di ka hahabulin ng panahon. Pang-apat, malaya mong naipapahayag ang emosyon mo. Napansin mo din ba yung ibang tao na parang pasan nila ang mundo? Lutang sa pagod ang mga mata. Matigas ang mga ekspresyon. Mabigat ang dating nila. Parang pagod at baon na ng buhay. Ikumpara mo sila sa mga mukhang bata sa edad nila. Mas magaang ang mga mukha, mas kumikislap ang mga mata, at may lambing sa paraan ng pagkilos nila. Ano ang pagkakaiba? Simple lang. Malaya silang maglabas ng emosyon. Hindi ginawa ang emosyon para ikulong. Kapag pinipigil mo ang nararamdaman mo, galit man, lungkot, frustration, o kahit saya, nagkakaroon ka ng tensyon sa loob na inaabsorb ng katawan. Parang lason niya na unti-unting naiipon. Tumaas ang stress. Sumisikip ang mga kalamnan at nagiiwan ng marka sa mukha mo. Taon ng hindi paglabas ng damdamin, di lang bumibigat ang isip mo, binabago pati hitsura mo. Isipin mo ang taong laging kinikimkim ang nararamdaman, hindi tumatawa ng todo, hindi umiiyak, hindi nagsasabi ng totoo. Unti-unti, napapalala ito. Tumataas ang stress hormones gaya ng cortisol, pinapabilis ang pagtanda dahil binabasag nito ang collagen, nilalabanan ang immune system, at kinakaladkad pababa ang enerhiya. Ito yung mga taong mas matanda tingnan sa tunay na edad, hindi dahil sa genes, kundi dahil sa bigat ng emosyon na ayaw nilang pakawalan. Ngayon, isipin mo naman yung mga graceful mag-age, yung parang hindi tinatamaan ng panahon. Ano common denominator nila? Pinalalaya nila ang sarili nilang damdamin. Kung masaya sila, di nila tinatago ang tawa. Kung malungkot, di rin nila tinatago ang iyak. Nakikipag-usap sila, nagpapakawala, totoo sa sarili. At yang katapatan na yan ang dahilan bakit bata pa rin ang aura nila. Hindi nila pasan ang mga di nasabi o tinagong sakit, kundi expressive sila, buhay na buhay. Hindi lang ito filosofiya, nasa siyensya din. Yung mga kultura na bukas sa pag-express ng emosyon, karaniwang mga tao doon mas bata at energetic tingnan. Pinatunayan ng mga pag-aaral na yung nagpapalaya ng emosyon ay mas mababa ang stress, mas malusog, mas magaan ang pakiramdam. Ang paglabas ng damdamin ay natural na anti-aging na hindi mabibili ng anong mamahaling cream o treatment. Kaya kung sinasabi ng tao na mukha kang mas bata, itanong mo rin sa sarili mo, nilalabanan mo ba ang emosyon mo o hinahayaan mo itong maramdaman? Tumatawa ka ba ng walang pigil? Umiiyak ka ba kung kailangan? Nagsasalita ka ba pag may bumabagabag sa'yo o pinipigilan mong pakawalan? Kung oo ang sagot mo, malamang nahanap mo na ang isa sa tunay na sikreto ng pagiging bata. Kasi sa huli, ang mukha ay refleksyon ng kaluluwa. At yung mga malayang magpalabas ng damdamin,
Hindi lang bata ang hitsura, bata pa rin ang espiritu. Panglima, pinalilibutan mo ang sarili mo ng positibong enerhiya. Naranasan mo na bang pumasok sa isang kwarto tapos biglang parang napagod ka? O kaya'y may nakausap ka na pagkatapos ng ilang minuto parang ubos ka na? Yan ang epekto ng energy. Nakakahawa, positibo man o negatibo. At kung palagi kang nakasalamuha sa negative, hindi lang isip ang naapektuhan. Unti-unti nitong pinapabilis ang pagtanda ng katawan mo kahit di mo napapansin. Ang totoo, yung mga taong pinalilibutan mo, sila mismo ay malaking faktor sa kung gaano ka kabata. Kung ang araw-araw mong paligid ay puno ng reklamador, kritiko o negative na tao, parang sumisip-sip ng enerhiya nila sa'yo. Tumataas ang stress, sumisikip ka, at unti-unti sumasalamin ito sa katawan, sa postura, sa ekspresyon, pati na sa overall health mo. Tumingin ka sa paligid, may mga taong mukhang mas matanda sa edad nila, bulag sa negativity nila, halata sa pagod na mata, malalim na kunot, at bigat ng presensya. Pero meron ding parang laging bata. Kahit ilang taon na sila may glow, may vibrance, parang laging buhay na buhay. Secret nila? Mapili sila sa sinasamahan nila. Piling-pili mga tao na nakataas ng level, masaya kausap, at positive ang vibes. Alam kasi nila ang simpleng katotohanan. Ang negative energy ay mabagal na lason at ayaw nilang hayaang lasunin sila. Pinapatunayan ito ng siyensya. Hindi lang nagpapasaya ang positive social interactions. Nakakatulong pa sa pagbabagalan ng pagtanda ng katawan. Laughter, meaningful connection, at inspiring conversation, napapatunayan na nakakapagpababa ng cortisol at nakakapagpabata ng cells. Basta't may saya at companionship, nagpapatibay ito ng isip at katawan. Na-curious ka ba kung bakit may mga tao na parang bata pa rin kahit ilang taon na sila? Hindi lang yan dahil sa swerte. Reflection yan ng energy na pinapapasok nila sa mundo nila. Tanungin mo ngayon ang sarili mo. Yung mga taong kasama mo araw-araw, dinadagdag ba nila sa energy mo o sila yung unti-unting sumisip-sip? Pagkausap mo sila, gumagaan ka ba o parang may bigat sa balikat mo? Kung palagi kang napapaligiran ng negativity, baka apektado ka na pala at di mo alam. Pero good news, may magagawa ka. Pumili ka ng environment na nakaka-boost, hindi nakakaubos. Piliin ang mga relasyon na nagbibigay liwanag, hindi dumidilim. Kasi sa huli, hindi lang sa hitsura sinusukat ang kabataan. Nasa enerhiya mo yan. At yung energy na yan ay nakadepende sa mga taong pinapalibot mo sa sarili mo. Kaya kung mukha kang mas bata sa edad mo, baka hindi lang dahil sa genes o good habits. Baka dahil din alam mong palibutan ang sarili mo ng energy na tunay na nagpapabuhay sa'yo. Pang-anim, nabubuhay ka na may passion at purpose. Napansin mo na ba yung ibang tao na parang pagod sa buhay? Wala nang gana ang mukha, mabigat ang postura, at parang drained ang energy. Para lang silang umiiral, nagpapalipas ng oras. Ikumpara mo naman sa tao na puno ng sigla. Yung boses may excitement, yung mata nagliliwanag tuwing kinuwento yung pangarap. Yung presence parang may alindog na nakakabighani. Anong pagkakaiba? Passion at purpose. May dahilan para gumising tuwing umaga. Yung mga taong walang passion, kadalasan, mas matanda tingnan. Kapag walang laman ang buhay at wala kang inaabangang bagay na magpapasaya, ramdam ng katawan mo, pati emosyonal mo. Tumatanda hindi lang dahil sa physical na inactivity, pati emosyonal na stagnation ay ramdam ng katawan mo. Pag wala kang layunin, napupuro lang isip, nanghihina ang loob, at kasunod nun, ang katawan mo nagigising na lang pagod at tila ba matanda na. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa kakulangan ng meaning. Pero meron din namang mga tao na parang sumisigla at bumabata kahit ilang taon na. Hindi sila natatakot sa umaga, kundi excite silang bumangon, ready gumawa, magtayo, at mag-explore. Yung passion nila kitang-kita sa kilos, sa energy, sa enthusiasm. Nakakahawa ang presence nila, magnetic, parang fully alive at obvious sa lahat ng paligid nila. Sang-ayon ang siyensya, yung mga may matibay na purpose sa buhay, mas mababa ang stress,
mas mababa ang inflammation at humahaba pa ang buhay. Kapag ginagawa mo ang bagay na nagpapasaya sa'yo, trabaho man, craft, mission, o personal na goal, mas dumarami ang dopamine at serotonin sa utak mo. Ang mga chemical na ito ang responsable sa kaligayahan, motibasyon, at isang batang sigla. Sila ang nagpapakintab ng balat mo, nagbibigay ng enerhiya sa katawan mo, at nagpapatatag ng espiritu mo. Kung sinasabi ng mga tao na mukha kang mas bata kaysa sa totoong edad mo, pag-isipan mo ito. Mayroon ka bang isang bagay na nagpapasigla sa kaluluwa mo? Isang dahilan para gumising ka bawat araw na may excitement? O parang nabubuhay ka lang ba, naliligaw sa routine, walang inspirasyon, at parang natigil? Kasi hindi lang isip mo ang naaapektuhan kapag nawawalan ka ng passion, pati katawan mo, nagpapakita rin ng senyalis nito. Kapag meron kang bagay na nagbibigay spark sa'yo, kapag gumigising ka araw-araw na may purpose, dala mo yung isang energy na parang hindi tumatanda. Kasi sa huli, ang pagiging bata ay hindi lang tungkol sa bilang ng taon na nabuhay ka, kundi kung gaano ka kabuhay sa loob. At yung mga taong may passion sa buhay, hindi sila tunay na tumatanda. Pangpito, marunong kang magpalaya sa nakaraan. Nakakita ka na ba ng taong parang pasan ang bigat ng nakaraan niya? Yung mga mata nila parang malayo ang tingin. Yung mga ekspresyon nila pagod, na parang nakakulong sila sa mga alaalang hindi nila matakasan. Ang totoo, ang pagkapit sa pagsisisi, sama ng loob or guilt, hindi lang isip mo ang tinatamaan, pati katawan mo, nagbabago. Bumibigat ka lalo, tumataas ang stress. At habang tumatagal, nagpapabilis ito ng pagtanda mo sa mga paraang baka di mo namamalayan. Mabigat ang nakaraan. Bawat sigalot na hindi matapos-tapos, bawat masakit na alaala, bawat pagkakamaling paulit-ulit mong iniisip, lahat yan may epekto. Tumataas ang stress hormones kagaya ng cortisol kapag lagi mong iniisip yung mga bagay na di mo na kayang palitan. At kalaunan, yung chronic tension na yan, nagre-resulta ng mabilis na pagtanda, pagkulubot at sakit pa nga. Baka nakita mo na rin ito sa mga taong hindi makabitaw sa pait ng nakaraan. Yung mukha nila parang tumigas, natuyo na ang sigla, parang giniling sila ng buhay. Pero may mga tao naman na parang effortless ang kabataan kahit anong edad nila. Ano kaya ang sikreto nila? Hindi nila hinahayaang tukuyin sila ng nakaraan. Natuto silang tanggapin at mag-move on. Alam nilang ang pagkapit sa sakit ay sila lang ang nahihirapan, hindi ang mga taong nanakit sa kanila. Imbes na malunod sa pagsisisi, nakatuon sila sa kasalukuyan. Imbes pagdaanan paulit-ulit ang pagkakamali, pinipili nilang maghilom, magbago, at lumaya. Alam nila ang isang mahalagang katotohanan. Tapos na ang nangyari. Ngayon lang may kontrol sila. At may suporta ng siyensya dito. Ang mga taong marunong magpatawad at magpakatino ay mas mababa ang stress, mas malakas ang resistensya at humahaba pa ang buhay. Kapag binitawan mo ang sama ng loob, susunod din ang katawan mo. Pakakawalan ang tensyon, maghihilom at babalik ang natural mong glow. Ang mga natigil sa nakaraan, hindi nila namamalayan, bit-bit nila ito. Nakasubsob ang balikat, laging kunot ang noo, parang permanenteng nakaukit ang problema sa mukha. Pero yung mga marunong mag-let go, magaan maglakad, taas noo, at kitang-kita ang alive na energy. Kaya kung madalas sabihin sa'yo na mukha kang mas bata, baka hindi lang yan genes. Maaari ding dahil magaan ang puso at malaya ang isip mo. Kasi hindi lang kakinisan ng balat ang kabataan, kundi gaan ang kaluluwa. Kaya tanungin mo sarili mo, ano pa ang hindi mo mabitawan? Galit ba? Guilt? Sama ng loob? Ano man yan, hindi lang espiritu mo ang binibigatan. Pinatatanda ka rin nito. Pero sa sandaling pinili mong pakawalan at hindi napasanin ang hindi mo na kailangan, may mararamdaman kang kakaiba, magaan, malaya, mas bata. Dahil sa huli, ang nakaraan ay pabigat. At ang mga marunong mag-let go, hindi lang sila nananatiling mukhang bata, nanatili silang bata ang isip at puso. At yan ang talagang pumipigil sa oras na abutan sila. Kung tumama sa iyo ang video na ito, maglaan ka ng oras na mag-isip.
Hindi lang hitsura ang sukatan ng kabataan. Paano ka nabubuhay, yan ang tunay na sukatan. Linaw ng isipan, gaan ng puso, at tibay ng diwa. Bawat iniisip mo, bawat emosyong pagkakapit mo, pwedeng bumigat o magaan ang pakiramdam mo. Tulad ng turo ng mga Stoics, hindi natin kontrolado ang oras, pero kaya nating kontrolin kung paano natin ito haharapin. May mga tao na hinahayaan lang ang taon ko, pero may iba na bawat araw ay sinalubong ng kuryosidad, tibay, at malalim na purpose. Sila yung nananatiling bata, hindi dahil habol nila ang edad, kundi inaalagaan nila ang isipan nilang hindi tinatablan ng panahon. Yan ay isang bagay na kayang matutunan ng kahit sino. Kung may natutunan ka o nabuksan ang isip mo ngayon, huwag mong itago. I-share mo ito sa kakilala mo na parang hindi tinatablan ng panahon. Yung presensya niya parang lampas taon na. Baka pareho kayong maliwanagan. Ngayon gusto ko namang marinig mula sa'yo. Ano yung pinaka nakakagulat na pagkakamali ng iba tungkol sa edad mo? I-comment mo yan kasabay ng salitang ageless mindset. Kasi yan ang tunay na nagpapabata sa atin. At kung hindi mo pa nagagawa, i-like mo na rin itong video. Simpleng aksyon, pero gaya ng buhay, yung maliliit na gawin natin ang bumubuo ng pinakamalaking resulta. Mag-subscribe ka na rin para hindi mo ma-miss ang iba pang insights tungkol sa mga puwersang tahimik, pero tumutukoy hindi lang ng itsura, kundi ng mismong pagkatao natin. Kasi, sa totoo lang, hindi taon ang sukatan ng kabataan, kundi kung gaano ka kabuhay at kung gaano ka kalaya ngayon. Manatiling present, manatiling matatag. Kita-kits tayo sa susunod na video.